Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father V. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa, narinig natin kung papaanong si Jesus ay ipinapakilala sa atin bilang mabuting pastol. Mabuti dahil hindi lamang isip ang kanyang pinapairal, kundi puso. Kaya nga 'di ba, sa pagitan ng mga eskriba, ng mga pariseyo, ng matatanda ng bayan at ni Jesus, hindi sila magkaintindihan. Para sa mga pariseyo, eskriba at matatanda ng bayan, ang batas ay dapat unawain gamit ang isip at ayon sa kanyang literal na pagkasulat. Samantalang si Jesus, ang sinasabi niya, huwag ninyong akalain na naparito ako para ipawalang bisa ang batas. Naparito ako upang bigyan ng panibagong pag-unawa ang batas, upang lagyan ng puso ang pag-unawa sa batas. Kasi napakalaki ng pagkakaiba kung ang pag-unawa sa batas ay gagamitan lamang ng isip at uunawain lamang sa kung papaano siya isinulat. Para kay Jesus, hindi lamang isip, hindi lamang kung papaano isinulat ang batas, kundi gamit din dapat ang puso para unawain, para isabuhay ang batas. Kaya napakaganda ng pagpapaalaalang ito ng mga pagbasa sa atin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi dito, may mga naging pastol na ang ginamit lamang ay isip. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan. Ginamit nila ang kanilang posisyon. Hindi nila ginamit ang kanilang puso. Kaya ano ang sabi ni Yahweh sa kanila? Pinangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Masyado kayong gumamit ng isip at ng posisyon ng kapangyarihan para pamunuan ang aking kawan. Hindi ninyo sila inunawa, hindi ninyo sila pinagmalasakitan, hindi ninyo sila minahal. Kaya dahil dyan, aalisin ko na kayo sa pamumuno. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, ang sinasabi dito, mga kapatid, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo, kayong dating hindi kasama sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo, ay naging kabilang sa kawan ng Diyos. Kay Jesus, na mabuting pastol, wala na yung kayo, bagamat may mga makasalanan pa ring matatawag na napapahiwalay at napapalayo. Kay Jesus, na mabuting pastol, inalis niya yung hadlang, yung pader na humahadlang sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Sa pagitan ng mga tinatawag na lahing pinili at doon sa mga tinatawag na lahing makasalanan. Kay Jesus, na mabuting pastol, pinag-isa niya ang lahat. Wala ng Hudyo,
wala ng hentil, wala ng mabuti, wala ng makasalanan. Kay Jesus sa kanyang pangangaral, lahat welcome. Lahat tatanggapin, lalo na yung mga makasalanan. Sa Ebanghelyo mula kay San Marcos, sinasabi, yung mga tao uhaw na uhaw sa pangangaral, sa pagmamahal ng isang pastol. Kaya kahit pinauna ni Jesus ang mga alagad sa isang ilang na lugar para sila makapagpahinga, sabi ng Ebanghelyo, nakita sila ng mga tao at nauna pa yung mga tao sa kanila. At doon sa lugar kung saan sila magpapahinga, bago pa man sila dumating, nandun na ang mga tao. Sa halip na magalit, sa halip na magsabi, ano ba naman kayo? Hindi nyo ba man lang kami bibigyan ng panahon para makapagpahinga? Sa halip na ganoon ang sabihin ni Jesus, sabi ng Ebanghelyo, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Nahabag, naawa si Jesus sa kanila. Kapag ikaw ay mahahabag, kapag ikaw ay maaawa, ano ang ginagamit mo? Isip? Di ba puso? Kaya kay Jesus na mabuting pastol, hindi lamang sapat na isip ang ginagamit, kundi puso. Malasakit, pagmamahal, pagsisikap na tanggapin ang lahat at alagaan bilang mabuting pastol. Kaya ang mga pagbasang ito, mga kapatid, ay nagpapaalaala sa atin na talagang dapat tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat meron tayong Diyos, meron tayong mabuting pastol na hindi lamang isip ang ginagamit, kundi puso. Kaya salamat sa Diyos. Kasi kung puro isip lamang ang kanyang paiiralin, katulad ng unang pagbasa mula kay Propeta Jeremias, mapapariwara ang kawan ng Diyos. Pero dahil may mabuting pastol tayo na may puso at may isip, makakaasa tayo na hindi niya tayo hahatulan, hindi niya tayo agad parurusahan, hindi niya tayo itatakwil. Salamat, may mabuting pastol tayo sa katauhan ni Jesus. At kung ito ang itinuturo ng ating mga pagbasa ngayon, kung ito ang pamamaraan para ipakilala si Jesus ang mabuting pastol, may dahilan ba para ilayo mo ang iyong sarili? May dahilan ba para tumalikod ka sa Diyos? Di ba wala? Ang Diyos, punong-puno ng awa, ng habag, ng pagpapatawad, kaya walang dahilan para tayo'y lumayo at tumalikod sa Kanya. Pero kung sa kabila ng lahat, tatalikod at lalayo pa rin tayo sa Kanya, tandaan natin, iyan
ay malaya nating desisyon. At kapag tayo'y tuluyang nagpakalayo-layo at tuluyang tumalikod sa Diyos, kung mapahamak man tayo dahil sa desisyon na yan, walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo rin. Amen.